Ang Puting Usa. Ito ang istorya ng puting usa na nagkagusto sa prinsipe. At ang istorya ng kasamaan at kasakiman na napagtagumpayan ng pag-ibig. Ito ay si Foy, ang puting usa na pinakamahiwaga at kahangahangang nilalang sa lahat. Oh, kawawa ka naman. Kailangan mo nang tumigil sa pagpunta sa palasyo ngayon, Foy. Foy, wala na tong pag-asa. Tayo na. Tingnan mo kung ano niluto sa'yo ng iyong godmother para sa'yo. Pero hindi makakain si Foy dahil ang iniisip lang niya ay ang masamang kapalaran na kailangang tiisin ng kaharian ng Cartel at Censure. Noong unang panahon, may isang hari at reyna. Ipinagkaloob sa kanila ng langit ang lahat-lahat, maliban sa anak. Matapos ang maraming pagdarasal sa mahiwagang kapangyarihan ng kalawakan, sa wakas sila ay biniyayaan ng magandang anak na babae. Matagal na siyang inaasam ng maharlikang pamilya at ng buong kaharian ng Cartel kaya siya ay pinangalan ng Desiree. Namumukod-tangi talaga si Prinsesa Desiree. Siya ay parehong mabait at matalino rin. Mahal siya ng buong kaharian at ng mga magulang niya. Binabantayan siya ng kanyang fairy godmother na si Fairy Purple. Sa patnubay ng mga magulang at mga mapagmahal na tao, lumaki si Desiree na isang maawain at mabuting pinuno. Dalaga na si Desiree at nasa hustong gulang na para magpakasal. Oo, mahal. Tama ka. May naiisip na akong pakakasalan niya. Siya ang prinsipe ng Censure. Matapang siya at may kaya. Ipadadala ko ang larawan ng anak natin at makikipagkita sa hari. Agad na ipinadala ang larawan. Desiree, nagkagusto sa iyo ang prinsipe ng Censure, anak. Tiningnan ni Desiree ang larawan ng prinsipe at ngumiti. Marami siyang naririnig na istorya ng katapangan dito. Di man niya sabihin sa iba, pero gusto niyang makita ang prinsipe na tumalo ng mag-isa sa napakaraming mga halimaw. Anong masasabi mo, anak? Kagaya ni Prinsipe Amor ang pangalan niya, ina. Isang lalaking puno ng pagmamahal. At nakumpirma na ang pagkikita. Pero hindi ito naging madali. Kamahalan. Nag-aalala lang po ako sa mahal na prinsesa. 15 taon si Prinsipe Amor nung nakasakit siya ng mangkukulam ng di sinasadya. Kaya isinumpa siya nito na pagdating ng 25 taon niya, mamamatay siya habang natutulog. Isang butihing diwata ang tumulong sa kanila at nagbigay ng solusyon. Kailangan magpakasal ng prinsipe bago siya mag-21 para mabali ang sumpa. Kaya gusto ng hari ng Censure na magkakilala ang anak ninyo at ang anak niya. Matapat po akong mamamayan at obligasyon ko pong magsabi ng katotohanan sa inyo. Nasa inyo na po ang desisyon, inyong kamahalan. Ano? Hindi ko ito matatanggap. Hindi na ako makikipagkita at ipatitigil ko na ang pakikipag-usap sa Censure ngayon din. Umabot kay Desiree ang balita at hindi siya masaya sa mga narinig. Nagpapakahirap na magligtas ng buhay at kaharian yung tao. Nakikipaglaban siya ng sumpa mag-isa, kaya tutulungan ko siya. Pupuntahan ko si Prinsipe Amor. Kaagad na nagpadala si Desiree ng lihim na mensahe sa kaharian ng Censure na nagsasabi ng pagbisita niya. Pero ang hindi niya alam, isa itong kasinungalingan. At ang matapat na babae ay walang iba kung hindi ang mangkukulam mismo. Siya ay si Malice, ang dakilang mangkukulam ng Ter. Ginawa niya ang istorya para pigilan si Desiree na makipagkita sa prinsipe dahil gusto niya na makasal ito sa kanyang anak. Nang sumapit ang araw ng pakikipagkita ni Desiree kasama si Purple, sila ay nagpunta sa kaharian ng Censure. Walang kaalam-alam sa nagbabantang kasamaan sa gubat. Ina, ano pong gagawin natin? Mahal kong anak! Alam mo ba kung bakit hindi nakakapasok ang sinag ng araw sa gubat? Dahil isinumpa ang gubat na ito. Walang kahit katiting na sinag ang makakapasok sa isinumpang lugar na ito. Magiging alikabok lang ito. Oh,
Nagtatapang-tapangan ng prinsesa? O sige, ipapakita ko sa kanya ang kaya kong gawin. Pero paano aabot ang sinag dito? Kailangan ba natin yung akyatin para bumaba? Sabihin mo nga, anak mo talaga kita! Pagkadating ng karwahe ni Desiree sa kalagitnaan ng kagubatan, nagkalat ng apoy si Malice sa mga puno. Para makapasok ang sinag ng araw, agad na tumakip ang mga mahiwagang puno para matigil ito, pero may sinag na tumama sa kamay ni Desiree. Hindi, prinsesa! Agad na kumilos si Fairy Purple at sinubukang protektahan si Desiree. Pero hindi ganong kalakas ang mahika niya para labanan ang sumpa na inilagay sa gubat. Iniligtas ng mahika si Desiree sa pagiging abo, pero naapektuhan pa rin siya ng sinag. Nagbagong anyo si Desiree at naging isang puting usa. Prinsesa? Alam mo ba kung bakit Foy ang tawag ko sa'yo? Pananalig ang ibig sabihin nito. Binigyan ka ng aking mahika ng isang pagkakataon para iligtas ang dalawang kaharian sa tuluyang pagkawasak. Ginaya ng mangkukulam at ng anak niya ang itsura natin at pinuntahan ng prinsipe. Nahulog ang loob niya sa nakita niya at nangakong pakakasalan ng anak ng mangkukulam na nagpapanggap. Pero hindi nagtagal na pagtanto niyang nagkamali siya. Kamukha mo lang ang anak ng mangkukulam. Pero walang katapusan ng gusto niya sa buhay. Sinubukan nilang magpadala ng mensahe sa kaharian ng kartel pero wala sa palasyo ang mga magulang mo. Walang namumuno sa kaharian ng kartel dahil lahat ng tao sa palasyo ay umalis doon para hanapin ka. Ang prinsipe ng Censure ay may isang salita, prinsesa. Nangako siyang pakakasalan ng prinsesa ng kartel at yun na nga ang ginagawa niya. Ang hindi niya alam, ang tunay na prinsesa ay nakatira sa isinumpang gubat bilang ang puting usa. Umaasa sa iyo ang kaharian ng Censure at kartel. Kailangan mong lumaban, Foy. Turuan mo ng leksyon ng mangkukulam. Nalalapit na ang araw ng kasal ni Prinsipe Amor sa anak ni Malice. Oo, teka. Ano yung nakita ko? Isa ba yung puting usa? Itigil ang karwahe at dalhin niyo sa akin ang usa ng buhay. At sinunod ang utos niya. Nahuli nga ng gwardiya ang usa. Napakaganda naman niya. Ilagay siya sa kulungan at umuwi na tayo. Inyong kamahalan, patawarin niyo ako. Ang mga puting usa ay mga mahihiwagang nilalang at wala pang nakakakita sa kanila. Isa pa, napakadali niyang hulihin. Nakapagtataka talaga. Tumahimik ka, pakialamero. Ang lakas ng loob mong sagutin ako. Tingin mo ba hindi ako nag-iisip? Alam kong gusto mong iwan ko rito ang usa para makuha mo at maibenta mo sa bayan. Sa akin na ngayon ang mahiwagang usa. Lalakad ako sa altar kasama ang usang ito. Kapag nagsalita ka pa ulit, ipapatapon kita doon sa kulungan. Tumahimik na ang sundalo at nagpatuloy ang prosesyon patungong Censure. Shh, munting usa. Mahilig si ina sa mahihiwagang nilalang. Siguro naman hindi mo gustong gawin kanyang manika, hindi ba? Ibig kong sabihin, pwede naman pagkatapos kitang ipagyabang sa mga bisita ko sa kasal. Itinago si Foy ng isang araw. Pagsapit ng gabi, lumapit si Foy sa gilid ng kama ng dalaga at kinausap niya habang natutulog. Napakaganda mo talaga. Ang kasal mo ang pinakamagandang okasyon. Sige, gawin mo ito sa gubat. Sige. Nang sumunod na araw, napagod na si Malice sa mga gustong mangyari ng anak niya. Sa gubat! Sa gubat! Sa gubat! Kailangang maging pinakamagandang okasyon ng kasal ko, ina! Gusto kong magpakasal doon sa gubat! O sige! Kakausapin ko ang hari! At kaya, pumayag ang hari at kaya naman ang kasal ay ginanap sa isinumpang gubat. At yun na nga, ang usa ay naglakad kasama ang anak ng mangkukulam. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng prinsipe at mangkukulam ang usa. Sandali! Ang mga mata niya! Ano? Hindi! Imposible ito! Si Desiree! Ito mismo ang pinakahihintay ni Purple. Bago pa man kumurap ang mangkukulam, gumawa ng butas si Purple sa masukal na gubat dun mismo sa anak ng mangkukulam. Hindi!
Nang subukan ni Malice na atakihin si Purple, tumama ang kapangyarihan niya sa itaas ng gubat at isang sinag ng araw ang nakapasok dito. Tumama ito mismo kay Malice at siya ay bigla na lang naging abo. Nang natapos na ang lahat, ipinaliwanag ni Fairy Purple ang lahat kay Prinsipe Amor at natuwa siya dahil buhay pa ang pinakamamahal niya. Agad na niyakap ni Prinsipe Amor ang usa ng mahigpit. Walang mapaglagyan ng kaligayahan niya. At paghawak niya ng mukha ng usa at pagkahalik sa noo nito, si Foy ay bumalik sa tunay niyang anyo. Ano? Oh, ang halik ng tunay na pag-ibig! Prinsipe Amor, ang pag-ibig mo nagbalik sa kanya! Paanong hindi ko mamahalin ang matapang at mahiwagang usa, Purple? Ang parehong kaharian ay nagdiwang sa pagbabalik ni Desiree. Ang sumpa ng gubat ay tuluyan ng natigil. Ang prinsipe at prinsesa ay nagkaroon ng marangyang kasalan. Ang pagmamahal ng puting usa ay malakas at magtatagumpay sa kasamaan magpakailan pa man.